Sa unang pagkakataon, ila-livestream na ang deliberasyon ng BICAM sa 2026 National Budget. Alinsunod dyan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak naman ng Pangulo ang katatagan ng gobyerno at ang kanyang paglalabas ng SALN bilang patunay ng pagiging bukas ng administrasyon. Yan ang ulat ni Clesol Pardilla, live. Audrey, pinala-livestream ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 National Budget. Layo nitong gawing transparent ang proseso at maiwasan ang korupsyon sa pagbabalangkas ng pondo. Sa pinakaunang pagkakataon, isa sa publiko na ang BICAM sa pamamagitan ng livestream. Ito ang pagtutugma ng magkaibang bersyon ng panukalang national budget ng Senado at Kamara de Representantes. Tatanggalin na rin ang small committee kung saan sinasabing nangyayari ang pagsisingit ng mga questionableng proyekto. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing. Pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee. So now it will be all out in the open. Sa Nobyembre o Disyembre, inaasahang sasalang sa BICAM ang nasa 6.8 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Tiwala si Pangulong Marcos na hindi kinakailangan i-veto ang proposed budget. Audrey, ito ay ang hindi pag-aproba sa panukalang pondo at paggamit sa General Appropriations Act na karaang taon. Sabi ng Presidente, malinaw kasi ngayon ang mga proyekto at programa na nakasaad at ipinasa ng administrasyon. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines and all the plans derived from that, i.e. kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building, kung saan pupunta, all of these are all part of the general plan. So I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Sinagot din ng Presidente ang alingas-ngas ng bitak o pagkasira ng suporta ng militar sa administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, nananatiling matibay at solido ang gobyerno. The administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. However, we work very hard to continue to earn that support from them. Hindi anya nagpapakampante ang administrasyon. It is dangerous for someone in my position to be complacent. To say, don't worry, everybody. Kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo, sabihan nyo sa amin. Okay, if it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. And so that's the only way. That's the only real way that you can keep the support of people in different sectors. Tumugon din ang Presidente sa pagkalagkad sa kanyang pangalan sa manumalyang flood control projects. Giit ng Presidente, pamumulitika lamang yan. The opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin.
Oh, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Naniniwala si Pangulong Marcos na gagampanan ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang tungkulin at mapananagot ang mga nasa likod ng flood control projects na mga maanomalya at kinurap. That's why we have the ICI. They are an independent commission. And that is their job. And their job is to follow the leads that they receive. And if necessary, or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Audrey, ngayong araw din inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang isumite ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN sa Ombudsman o ICI sakaling kailanganin. Kasunod yan ng kautusan ng Ombudsman na isapubliko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Jason Pardilla.